Hi learners, and welcome for today's free course about digital products. So this video is a complete step-by-step guide kung paano kayo makakapagsimula ng successful online business in selling digital products. Wow. So this is perfect kung nasa bahay ka, estudyante, or naghahanap ng extra income online. And here din, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nagawa yung mga design na yan in just a few minutes gamit lang ang isang AI platform. So on the first part pa lang ng video, ipapakita ko na sa inyo yung ginawa natin. Isa na nga dyan itong storybook for kids at itong calendar planner template. So mabilis ko lang talagang ginawa yan and I'm sure excited na kayong malaman kung paano. So simulan na nga natin yan. Wag na natin patagalin pa. Let's get started. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And today, I'm so excited kasi pag-uusapan natin, number 1, kung ano yung digital product. And then kung paano pumili ng idea or niche. Third, kung paano tayo makakagawa at makakapag-launch ng digital product natin. And the last one, aalamin natin kung paano natin yan ima-market para magkaroon tayo ng potential sales. And take note learners, all of this information is free. So i-maximize nga natin yan and stay tuned till the end of this video. So you know what learners, I really like digital products kasi it only takes a few minutes or hours para makagawa ka ng pwede mong ibenta. And the other good thing about this is that you can sell it multiple times without doing the process again. So basically, you are not just creating digital product kasi ang nagagawa mo dito is what you call digital asset which eventually can generate income over time. And aside from that, i-add ko lang na in this video, meron akong isi-share sa inyo na isang AI platform na talagang ginagamit ko. And by using that kasi, mas mabilis tayong makakagawa ng sellable digital products. And by the way pala, dun sa mga hindi pa familiar, yung digital product po is a file na pwede mong ibenta online. So ang best example natin dyan are ebooks, templates, planners, yung mga Canva templates, and anything na mada-download mo online. Now, Miss Rose, bakit nga ba namin pipiliin na magbenta ng digital product? So, learners, to be honest, back in 2023, nung na-discover ko yung about sa digital product selling, I instantly fell in love with the business model kasi number 1, it's beginner-friendly, especially dun sa mga wala masyadong idea with online business or e-commerce. And aside from that, madali lang din talagang mag-umpisa dito at hindi mo kailangan ng malaking capital. And ang maganda pa dyan, hindi mo kailangan ng physical inventory and yung pag-ship ng product. And pwede mo rin tong gawin kahit nasa bahay ka lang. And aside from that, isa sa mga pinaka nagustuhan ko is that malaki nga yung potential profit margin natin dito. So now learners, since alam na nga natin kung ano nga ba yung digital product, let's now proceed in choosing our niche. So ano ba yan Miss Rose? Ano ba yung niche na yan? So learners, yung niche is a specific target market ng digital product mo. So in this kind of business kasi or any kind of business, lagi mong i-consider na dapat makakatulong yung gagawin mong product dun sa target niche mo. So let's say for example, ang target niche mo is yung mga work from home moms. So since sila nga yung target niche mo, pwede kang gumawa ng mga busy books para sa mga anak nila, planners, or yung mga budgeting templates. Now kung meron ka ng napiling niche, punta na tayo dun sa pag-create and pag-launch ng digital product mo. And by the way pala learners, before we start, share ko lang sa inyo na sobrang taas ngayon ng value ng mga cryptocurrencies and gusto ko lang kayong i-remind na if ever na hindi kayo nakahabol or nakasabay with cryptocurrency, mas maganda na wag nyong palampasin yung paggamit ng AI ngayon. So i-maximize nyo yan kasi this is so powerful, especially in creating digital products na mabibenta mo multiple times. So now going back, ayan, ipapakita ko na nga sa inyo kung paano ko nagawa itong mga digital product na ito using an AI platform. So, ang gagamitin nga natin sa process na ito is itong si Lovart AI. So, this is an ultimate creative tool powered by AI. So, pwede nyo siyang gamitin to create posters, media kits, app designs, at kahit buong video for commercials na may sound. So, recently nga rin nag-add sila ng Infinite Canvas feature with Nano Banana. Kaya naman, super easy talagang mag-create at mag-edit ng digital products natin dito. And by the way pala, sa mga hindi masyadong familiar
familiar with Nano Banana. So, mas advanced nga yan than other AI platform, pero sobrang dali lang gamitin. So, technically dito, in creating our digital product, Lovert AI will serve as our personal design assistant. And by the way pala, web-based to. So, ibig sabihin, mas stable at mas madali tayong makakagawa kung gagamit tayo ng laptop or computer. Now, let's start creating our digital product inside Lovert AI. So, to begin, punta nga lang tayo dito sa kanilang official website at lovert.ai. So, here, the first thing we need to do is to sign up to create an account. And by the way pala, pwede nyong gamitin yung unique link na nandyan sa ating description below kapag magsa-sign up kayo dito kay Lovert AI para makareceive kayo ng free 200 credits. So, yung credit na yan, napaka-importante niyan kasi yan yung gagamitin natin para makapag-create tayo ng digital product inside their platform. So, again, you can get that for free. Just use the link below. So, now, kapag nakapag-sign up na kayo, mariroute na tayo dito sa kanilang main dashboard. So, now, once we're here nga, gagawa nga lang po tayo ng new project. And to do that, punta nga tayo dito sa may left side. So, makikita po natin yung plus icon na yan. So, itap nga lang po natin yan. And then, after that, ayan, mariroute tayo dito sa ating new project. So, dito, learners, napakadali lang niyang gamitin. So, here sa side, meron nga pong mga tools dyan na pwede nating magamit. So, merong canvas, merong shape, text, pencil, and template. And here naman sa template, ang maganda kasi dyan, meron ng startup na ideas na pwede nating simulan. Pero dito nga, since yung gagawin natin is from scratch, start nga po tayo with a new project. So, to do that, i-click nga lang po natin itong plus icon dito sa may left side. And then here, meron nga po tayong option dyan, mag-upload ng image, mag-generate both image and video, as well as frame. So, in our case, mag-generate nga po tayo ng image dito since storybook nga po yung una nating gagawin. So, dito nga, ayan, i-click nga lang po natin yan. And then, after that, and makikita nga po natin yung text box na yan. So, maglalagay nga lang po tayo ng command. So, Miss Rose, ano ba yung command na yan? So, learners, ayan nga po yung prompt na ilalagay natin dito. Kumbaga, uutusan nga po natin itong AI platform na to kung ano yung gusto nating gawin niya. So, ilalagay lang natin lahat ng details na gusto nating makita, yung color, yung template, lahat nga po ng idea na meron kayo, pwede nyo pong ilagay and i-command dito. So, ito naman, di naman ako madamot. Kung gusto nyo yung maging basis, ilalagay ko na nga lang din yung prompt ko dyan sa ating description below. So, check nyo na nga lang din yan dyan. So, now, ayan, kapag nalagay na nga po natin yan, so, i-review lang natin yan. And then, after that, itap na natin itong go button. So, kung makikita nyo nga, para magawa natin yan, kailangan natin dito ng 12 credits. So, napaka-importante na meron na kayong available credits upon sign up ninyo. And ayan, so ito nga, so you can see in just one prompt, completed na nga yung storybook natin. So dito, ayan o, ang cute, pare-parehas yung character and hindi na tayo nahirapan pang mag-drawing. Ayan, kahit na hindi tayo ganun ka-creative, si Lovert AI na yung bahala. And daw, ayan, since dito nga, meron lang ako napansin na kulang, since storybook nga yan, so kailangan meron siyang text every pages. So dito nga yan, mag-command lang tayo na ilagay niya yung storyline dito nga po sa mga pages nung ginawa niyang storybook. Ayan. And then after that, ayan, ito na nga yung na-generate niya na image. So dito nga yan, napalitan niya lang ng onte, na-tweak niya lang ng onte, pero almost the same pa rin naman. So pwede kayong pumili dyan, either of the two. So dito, diba, ang ganda na niya and mas detailed na talaga siya. And kung makikita natin, ayan, click nga lang natin yan. So dito, ayan o, ang cute na niya. So meron na nga siyang mga details, meron na siyang text sa baba. And here, ayan, storybook na talaga siya. So pare-pares yung character niyan. And dito, ang maganda, learners, pwede na nga po natin yung i-download. So syempre, kapag na-finalize na natin yan, and take note, hindi naman perfect itong si AI. So if ever na meron pa rin kayong gustong baguhin dito, i-command nyo lang yan. So makikita nyo nga itong chat button na yan. So itatap lang natin yan and magta-type tayo dito ng gusto nating baguhin. After that, ayan, kapag okay naman na kayo, so i-click nga lang po natin yan. And then dito sa taas, ayan, makikita natin dito sa may upper right corner, ayan, dito sa taas. So corner ba to? Ayan. So katabi ng export, ayan, pwede natin siyang i-download. So either of the two, mada-download natin yan. And ayan, so ito na nga yung finished product natin. So after natin ma-download, ito na siya. So diba, ang ganda ng quality and ang cute talaga niyan. So walang kaparehas yan. So this is originally made for you.
below. Now, aside from this, gawa pa tayo ng another digital product. So, ito naman yung calendar planner natin. So, again, ganun pa rin yung process dito. Punta tayo dito sa new project. And then here, magko-command nga lang tayo ng gusto nating kalabasan ng calendar natin. So, ayan. So, ito nga yung prompt na ginawa ko. So, again, ilalagay ko na nga lang din yan sa ating description below. So, pwede nyo nga po yung gawing reference. By the way pala, bago natin i-finalize yan, make sure nyo nga lang po na naka-nano banana tayo. So, mapipili natin yan dito sa may box na nandito sa baba. So, itatap lang natin yan and then pipiliin natin itong nano banana. After that, kapag okay na, i-go na nga natin yan. And then, ito, generating na siya. So, hintayin na lang natin matapos yung 12 pages. So, here, ayan, napaka-aesthetic niyan. And same process pa rin. Kung meron kayong gustong baguhin, pwede nyong i-command itong si Lovert AI. And then, after that, ayan, magge-generate siya ng panibago. So, now, kapag okay na, i-export lang natin yan para nga makuha natin itong final output natin. So, now, learners, ayan, tapos na nga tayo with our 2 digital products. So, diba, in just a few minutes lang, nakagawa na tayo ng product na pwede nating ibenta. So, I highly recommend you to use an AI platform na makakapag-generate ng magandang digital product para sa inyo. So, now, since meron na nga tayong product, we can now upload and sell it sa mga selling platform like Rocket PH, Gumroad, or Etsy. So, for those platform, meron tayong separate tutorial. So, ilalagay ko na nga lang din yung mga video link niyan dyan sa ating description below. So, dito kasi sa part na to, for me, mas maganda na pumili muna kayo ng selling platform kasi doon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano nyo yan malilist and kung paano nyo nga mabebenta ng mas mabilis yung ginawa nyong digital product. Now, kapag na-set na nga natin yan or na-list na natin dun sa selling platform, we can now proceed dun sa pagmamarket ng product natin. So, para magawa yan, kailangan meron tayong mock-ups or marketing photos na magagamit natin sa mga social media posting natin. And again, with that, we can use Lovert AI para makagawa tayo ng mga mock-up photos kagaya nito. So, again, nag-command nga lang po tayo na gumawa siya ng mga mock-up photos dun sa mga generate niya ng mga images. So, diba, by doing that, in just a few minutes, meron na nga tayong na-generate ng mock-up photos. So, ako to be honest, sobrang tagal ko talagang gumawa ng mga mock-up photos or marketing photos sa Canva. Pero ngayon, with Lovert, in less than 5 minutes, tapos na yung mga mock-ups ko. So, diba, parang meron kang sariling designer. Now, learners, before we end this video, meron lang akong mga tips para sa inyo. So, number 1, kung gagamitin nyo nga po itong si Lovert AI, make sure na specific kayo sa mga prompts ninyo para accurate nga rin po yung magiging output. Tip number 2, mag-test kayo ng mga different styles. So, huwag kayong mahiya. Pwede dyang minimalist, bold, or kung ano yung gusto ninyo. Third, i-maximize nyo nga po yung free credit kasi nga 200 din yan. Marami na po tayong magagawa. And tip number 4, I highly recommend you to use your laptop or computer kapag nga gagawa kayo ng digital product inside Lovert. And lastly, start kayo ng small pero be consistent. So, in selling digital products kasi, hindi yan instant pero low risk lang talaga and you can build your own passive income. So, again, remember, digital products can sell multiple times kahit isang beses mo lang gawin. And as you can see, sa tulong ng mga AI platform like itong si Lovert AI, mas mapapabilis yung paggawa natin and professional looking pa. Now, if you're ready to start, just click the link in the description below and mag-register na kayo with Lovert AI. And ayun, so I think that's it for our video today, learners. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on my next video.